Yes, Lord, Father, in the name of Jesus, O God, kami nagpapasalamat, Lord, sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa aming midweek service, Panginoon, Lord. Tunay nga, Panginoon, na ikaw patuloy, Lord, na mapurihan, Lord. Ikaw patuloy na mapasalamatan, Lord, sa aming service, Panginoon, in the name of Jesus, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord, na nandito, Panginoon, Lord. And Lord, sa mga papunta pa lamang, Panginoon, Lord, dinedeklarasyon namin, Lord, na sila'y protektado, Lord, ng iyong banal na dugo, Panginoon, in the name of Jesus, O God. Lord, that your will be done, Panginoon, Lord, sa buhay ng bawat isa, Lord, in the name of Jesus, O God. And Lord, sa anak mo, Lord, na maghahayag ng iyong salita, Panginoon, Lord, dinideklarasyon namin, Panginoon, yung wisdom, Lord, yung knowledge, Panginoon, in the name of Jesus, O God, Lord. And dinideklarasyon namin, Panginoon, Lord, na lahat ng lalabas, Lord, sa kanyang bibig, Panginoon, ay mai-apply namin sa aming mga buhay, Panginoon, Lord. Ikaw, Lord, ang patuloy, Lord, na kumilos sa aming midweek service, Lord. Ikaw patuloy, Lord, na kumilos, Panginoon, Lord, yung Holy Spirit mo, Panginoon, namin magmakasama, Lord, in the name of Jesus, O God. Ikaw, Lord, patuloy na mapurihan. Ikaw patuloy na mapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Let's praise the Lord today for He's good in our lives. Hallelujah. Sige, palakpakan natin ng Diyos. Sa habang ito, let's continue to praise Him and worship Him in spirit and in truth. Hallelujah. Good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Oh, people from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Sing, Lord, you're good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship
good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. For who you are, for who you are, we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. For who you are, for who you are, for who you are, for who you are. You are good. Oh, you are good, Lord. We bless your name. Hallelujah. All the exaltation belongs to you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Continue to move right now, oh God. Hallelujah. We praise you. We honor you, Lord, today. Hallelujah. Thank you, Lord. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always say, when your love came down, I could sing of your love forever. 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 Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing, when your love came down, I could sing of your love forever. 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 Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing, when your love came down, I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing
foolishness I know. But when the world has seen the light, they will dance with joy like we're dancing now. I could sing of your love forever. 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 Sing. I sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Oh, I feel like dancing. This foolishness I know, but when the world has seen the light, they will dance with joy like we're dancing now. Oh, I feel like dancing. This foolishness, it's foolishness I know. But when the world has seen the light, they will dance with joy like we're dancing now. I could sing of your love. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing, and I could sing, and I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing, I could sing, I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. And I could sing of your love sing of your love, oh God, hallelujah. We're gonna sing of your love, Lord, hallelujah. All exaltation, all praises and honor, Lord. Oh, you deserve it, Jesus, hallelujah. All the glory belongs to you, oh God, hallelujah. You deserve the glory and honor and praises, hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah.
Ate Luz. Thank you, Lord. Muli, isang pinagpalang hapon po sa bawat isa. Bati mo naman yung katabi mo, nagagalak akong nandito ka. Ayan, amen. So before we proceed po sa ating pagpe-pray ng ating offering, gusto ko lang po i-share yung sinasabi sa Luke chapter 6 verse 38. Sabi dito, "Give and it will be given to you, a good measure pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap, for with the measure you use, it will be measured back to you." Amen. So dito sa verse na to, no, ine-encourage tayo na dapat be generous and open-hearted. Amen. Dahil 'di ba, when we give our tithes and offering, 'di ba, means pinapakita natin yung provision ng Diyos sa buhay natin. Amen. Amen. And also, alam naman natin lahat, di ba, that God loves a cheerful giver. Amen. And He promised to meet all our needs according to His riches. Amen. And when we give, di ba, we're not just following a rule. We're expressing a generous spirit which reflects God's generosity sa buhay natin. Amen. And lastly, di ba, we all know giving is an act of worship. Ay, kagulan. Act of worship, trust, obedience, and reflection of God's own generosity and love. Amen? Kaya naman, di ba, dapat nararapat na ibigay natin kung ano ang para sa Diyos. Amen? Amen? Sige po, tayo po lahat ay tumayo at ipanalangin natin ang ating mga offering. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord, we thank you, Lord, for this offering, Panginoon, na Panginoon, nagpapasalamat kami, Lord, sa bawat isa, Panginoon, na handa, Panginoon, na patuloy na nagbibigay para sa iyong kaharian, Panginoon. Continue to use this, Panginoon, to further your kingdom, Panginoon. And we declare, Panginoon, the provision, Lord, the abundant blessing, Panginoon, breakthrough, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. And Lord, we thank you, Lord, for your grace, Panginoon, for your provision, Panginoon, for your generosity, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. And Lord, we declare, Panginoon, yung protection, Lord, sa bawat pinanggagalingan, Panginoon, ng finances ng bawat isa, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, hindi kami magkukulang kahit kailan, Panginoon, dahil tunay, Lord, na ikaw ang aming provider, Panginoon, in the name of Jesus. Kaya naman, Lord, wala na kaming ibang ihihilingin pa, Panginoon. Blessings upon blessings, favor upon favor sa bawat isa, Panginoon. Patuloy kang kumilos sa oras na ito, Panginoon. Itinataas na po namin ang lahat na ito. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Muli, magandang hapon, pinagpalang hapon sa bawat isa, maging sa nasa online po natin sa hapong ito. And then, I declare na nandito ang ating Panginoon sa ating kalagitnaan, maging ang kanyang mga anghel. Naniniwala po ba kayo? Ang kanyang banal na spirito ang nasa ating kalagitnaan sa hapong ito. So, tayo pong lahat muli ay manalangin, Ama naming Diyos. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus sa hapong ito. Panginoon, salamat sa another opportunity na naman na ipinagkaloob mo sa amin upang as a family, Panginoon, patuloy kami, O Diyos, na magsama-sama para mag-aral ng iyong mga salita. Dinideklarahan namin, Panginoon, ang iyong Santong Espiritu ang siyang patuloy na mangunguna, gagabay, papatnot, magkakaloob sa amin ng karunungan upang ang bawat katagan ng mga salita, Panginoon, na mahayag sa hapong ito ay patuloy, Panginoon, na magbigay sa amin ng karunungan, kaalaman patungkol sa iyong kaharian, Panginoon. Dinideklarahan din namin, Panginoon, ang bawat isa na nandito, Panginoon, patuloy na pagpapala, O Diyos, at patuloy, Panginoon, na pagkilos mo sa bawat isa sa kanila, Panginoon, at sa bawat isa sa amin na narito ngayon sa hapong ito. Panginoon, maraming salamat. Sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. So, sa hapong ito po, hapong ito po ay muli po tayong mag-aaral ng kanyang mga salita, no? Pinamagatan ko po itong Set Our Hearts to Live God's Word. Amen po ba?
set our hearts to live God's word, no? At dito, no, makikita po natin yung buhay ni Ezra na kung saan magiging po natin siyang model sa ating kapanahunan ngayon para po may sukatuparan natin ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po ba? So bilang mga anak ng Diyos, mga mananampalataya at Kristiyano, no, tayo po ay binigyan ng Panginoon ng mandato na patuloy nating ipahayag ang kanyang balita ng kaligtasan o ang kanyang paghahari dito sa sanlibutan. Naniniwala po ba kayo doon? At tayo bilang mga mananampalataya, no, tayo po ay tinawag para maglingkod. Una sa Panginoon at sa ating kapwa. Amen po ba? Kaya nga po yung Great Commission, ano, dapat patuloy po natin itong maisakatuparan. Ayon sa Matthew 28 verse 19 to 20, di ba po, sabi dito na, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, no? And teach them to obey everything that I have commanded you to do, and lo, I will be with you, even to the end of the ages. Amen po ba? So, sa pagsishare ng salita ng Diyos, dapat po wala tayong katatakutan, wala tayong dapat na ikaruwag. Amen po ba? Marami po pa po sa atin ngayon, ang hindi po, kumbaga, hindi pa po sila hindi pa sila nagkakaroon ng lakas ng loob na ibahagi ang salita ng Diyos. Wala pong exemption sa atin. Walang exempted po sa atin. Bilang mga mananampalataya, tayo po ay inatasan na patuloy na ibahagi ang kanyang salita sa lahat ng tao. Amen po ba? Especially po sa mga mahal natin sa buhay at sa mga taong dinadala ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Amen. So, ang ibabahagi ko po sa inyo sa hapong ito ay patungkol po kay Ezra. Kilala niyo po ba si Ezra? Hindi Ezra sa kapitbahay, kundi si Ezra, no? Si Ezra po, dito makikita natin ang scripture po natin is Ezra chapter 7 verse 10. Sabi po dito, Ezra had devoted his life to studying the law of the Lord, to preaching it, to practicing it, and to teaching all its laws and regulation to the people of Israel. Ulitin ko po. Ezra had devoted his life to studying the law of the Lord, to practicing it, and to teaching all its laws and regulation to the people of Israel. Bibigyan ko po kayo ng brief background and history, no? Ito pong si Ezra, sabi dito, Ezra was a priest and scribe at the time the captivity of Israel and Judah was coming to an end. He was also a descendant of Aaron. Because of Israel and Judah's unfaithfulness to God, they were conquered and taken into captivity for 70 years. Amen po ba? As prophesied by Jeremiah. Kung babasahin po natin yung book of Jeremiah, mababasa po natin ito na prinophesy po niya. After 70 years, King Artaxerxes of Persia released a large company of Israel, allowing them to return to Jerusalem. However, after they returned, they would have many lessons from Ezra that would shape their future to look different from their past. No, si Ezra, no, siya ay pare. Kasi nga, descendant siya nanggaling siya sa descendant ni Aaron. So si Aaron, Levites po siya, di ba? So yung mga priest nung panahon, nanggaling dapat sa descendants ng mga Levites. Amen po ba? So itong si Aaron, nung malapit na pong mag-end yung captivity ng Judah at ng Israel, dumating po siya. No? At inatasan siya ng hari ng Persia na si King Artaxerxes na maging kasama ng mga Israelites at Judah ng bansang Judah at ng bansang Israel na bumalik ulit sila sa Jerusalem, no? Sabi dito, dahil nga sa katigasan ng kanilang mga ulo ng panahon, 'di ba po? Kaya sila na exile o na captive sila ng mga bansang hindi nakakilala sa Panginoon o yung mga tinatawag nating mga Gentiles, no? Katulad ng Persia, ng Tyre, ng Sidon, ng Babylonia, no, doon din pinadala ng Panginoon. Ipinayaan ng Panginoon na magkawatak-watak sila sa iba't ibang bansa at doon sila naalipin. Amen po ba? So, nung dumating nga yung Persian na hari, no,
pinabalik ulit sila sa Jerusalem kasama itong si Ezra, no? At sa pamamagitan ni Ezra, no, marami silang natutunan na mga lesson na sa atin din sa kapanahunan natin ngayon, habang tayo nag-aaral ng kanyang buhay, ay mai-apply din natin sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya. Amen po ba? Amen. Sabi, sino ba si Ezra? Ezra was skilled in the law of Moses. This is typically the first 5 books of the Bible, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So, ang tawag po diyan ay Pentateuch. Yung 5 first book ng Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Number, and Deuteronomy. So, yun ang tinatawag na Pentateuch. Amen po ba? Israel experienced reform after returning from exile. Throughout the exile, Ezra preserved and taught the law in Jewish history, and most likely he was the author of the book of Ezra as well as the book of 1st and 2nd Chronicles. Amen po ba? He is thought to be the final editor of the Old Testament. Final editor. From him, we gain the most information about the first return from exile of the Jewish nation, and we can learn from 4 important lessons to apply to our own lives as we learn about his character. No? So, si Ezra, no, sabi nga, siya yung author ng Ezra, 1st and 2nd Chronicles, and also, he was the last editor of the Old Testament. Amen. No? Sige, proceed na po tayo sa 4 important lessons from Ezra. So, number 1 lesson from Ezra is preparing our hearts. Amen. Preparing our hearts. Sabi dito, before he did anything else, no, Ezra prepared his heart to seek the law of the Lord. Seeking God often begins with preparing our hearts. However, it is also an ongoing process. No, di ba? Kapag ka tayo, example, di ba? Pag tayo bilang mga leaders na narito, di ba po? Kapag ka po tayo na atasan, na tayo po ay mag-preach, or kaya tayo ay mag-exhort, hindi po ba piniprepare muna natin yung ating mga puso? Sa pag-prepare po ng ating mga puso, nandoon po yung ating prayer and meditating the Word of God. Amen po ba? Pag piniprepare po natin ang mga puso, no, sabi dito, kinakailangan na bago natin gawin yung mga bagay-bagay patungkol sa gawain para sa Panginoon, hindi pwedeng hindi natin ipiniprepare yung ating mga puso. Kasi kung hindi, sabi nga ganun, lahat ng mga bagay na gagawin natin, dapat dadaanin muna natin sa panalangin. So yung iba, panalangin and fasting. Pero sa atin ngayon, di ba, kung gusto mo mag-fast, okay lang. Kung gusto mo prayer, kasi nga sabi ganun, bilang mga mananampalataya, dapat lifestyle o buhay natin, katulad ng paghinga, ang panalangin. Amen. Hindi tayo magiging successful sa lahat ng ating mga gagawin kung hindi tayo mananalangin. Amen po ba? Dapat buhay natin ang panalangin. Sabi nga ganon, ang tao na hindi nananalangin ay parang buhay na hindi humihinga. Meron bang ganon? Buhay pero hindi humihinga? Amen? So, yun po, no? Sabi dito in Ezra 8:21, there by the Ahava Canal, I gave orders for us all to fast and humble ourselves before our God, and to ask Him to lead us on our journey and protect us and our children in all our possession. So bago nung sila na po ay paalis na, no, papunta na sila ng Jerusalem, on the way, no, sabi inorderan niya yung kanyang mga kasama na mag-fast and mag-pray. Amen po ba? So sa kanilang lakad, doon pa lang naghahanda na sila, hinahanda na nila yung kanilang mga puso. Amen po ba? So tayo, ganun din po. Lahat ng gagawin natin, dapat una sa lahat, hinahanda natin yung ating mga puso. Di ba po, pag gumagawa tayo ng exhortation, nananalangin tayo. Hinihingi natin yung gabay ng banal na spirito kung ano yung mensaheng nais niyang iparating sa mga tuturuan natin. Amen po ba? Hindi yung, ito na lang ang ituturo ko. Hindi po ganon. Kinakailangan, unahin natin yung leading ng Holy Spirit kung ano yung nais na iparating sa mga tuturuan natin. At nangunguna doon yung pag-prepare natin ng ating mga puso. Amen po ba?
Amen. When we prepare our hearts for God, we set things in order and make ourselves ready for God to work in our lives. It is preparing our heart to agree. Ha? Okay, ito po. It is preparing our heart to agree with whatever God says, not trying to get God to agree with what we have already decided to do. If we are willing to abandon our plans and prepare our hearts to accept God's plan, amazing things can happen. So sabi dito, hindi yung, di ba, pag piniprepare natin yung ating mga puso, ibig sabihin, piniprepare natin yung mga puso doon sa kagustuhan, kalooban ng Panginoon. Hindi yung nauuna na yung kagustuhan natin at hinahayaan natin yung Panginoon yung mag-agree dun sa gusto natin. Hindi po ganon. So, testimony ko lang po. Nung pong panahon, kami po, di ba, hindi naman kami talaga dito taga-Arayat. So, wala po sa hinagap ko na makakapunta kami dito sa Arayat, no, sa Pampanga. So, nung nando kami sa Antipolo, nagsiserve din po ako sa church. No? So, nung nandito na yung anak ko, dahil nakapangasawa nga siya ng taga rito sa Pampanga, most of the time, gusto ng anak ko, kasama kami. So, ginagawa namin, punta kami dito, 3 days, uuwi na naman kami sa Antipolo kasi may bahay kami doon. So, siyempre, gusto ng anak ko palagi nandito kami, napapabayaan namin yung bahay namin sa Antipolo. So, uwi na naman kami doon. So, one night, nagpray ako. Sabi ko, Lord, kasi alam naman yun na yung anak ko may sakit, So, kailangan talaga niya na kasama kami. So, sabi ko, Lord, dalangin ko po, Panginoon, kung saan niyo po talaga kami gusto. Kasi Lord, parang ang layo-layo naman ng every Sunday, bawa nasa Arayat kami, pag Sunday, doon kami mag-church sa Antipolo. So, di ba parang yung time, tapos yung lahat-lahat, di ba, i-consider mo. So, nag-antay ako ng answer ng Panginoon. So, pag nandito kami, nagsisimba kami na dito. Yung church pa dyan sa tapat namin, doon sa mabanda doon, yung dating church. Nagsisimba na kami doon. So, yon. Nung nag-pray nga ako, December, nasa Antipolo kami, tapos balik na naman dito, then sabi ng anak ko, punta kami doon sa Antipolo ulit. Nagkataon naman, nagkaroon ng, anong tawag dito, ng pandemic. So, dito na kami na abutan ng pandemic. So, ayaw ng anak ko na doon kami sa Antipolo, kasi pareho na nga kaming senior ni Papsi, wala kaming kasamang hindi senior sa bahay, may hirapan kami. So, dito na kami nagstay. So, magmula noon, hindi na kami nakauwi, bihira na kaming makauwi sa Antipolo hanggang sa nawala na nga siya. So, sabi ko, Lord, ito po ba yung sagot mo sa panalangin ko? Na dito na kami magstay at salamat sa Panginoon kasi kumbaga dito ko rin na-feel na lumago ako spiritually. Amen po ba? So talagang, kumbaga hiniling ko sa Panginoon kung saan niya kami dadalhin. Kaya nga sabi, di ba, ng salita ng Diyos na hindi sa gusto nating, kung hindi natin kagustuhan yung mga bagay na pinupuntahan natin, kundi dinadala tayo ng Panginoon doon sa lugar na nais niya na kung saan gagamitin niya tayo. Amen po ba? So yon, no? So sabi ng nanay ko, Nak, dito ka na sa Bicol kasi kumbaga wala akong kasama, ikaw yung panganay kong anak, ikaw yung mag-alaga sa akin. So sabi ko, Ma, meron po akong ministry dito sa Arayat. So alam nyo naman, sabi ko na noon pa dapat nasa akin na kayo, pero sabi mo diyan kayo sa mga kapatid ko. So yun, pumayag naman ng nanay ko. So praise God, lahat ng prayer ko talagang nangyari. Amen po ba? So hindi yung kalooban natin, kundi ang kalooban ng Diyos ang dapat masunod sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen. Sabi nga, Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart. Never rely on what you think you know. Remember the Lord in everything you do and He will show you the right way. Amen po ba? Sabi nga sa Jeremiah, di ba? If you call unto me and I will answer you and I will show you great and marvelous things that you know nothing about. So, yun, marvelous things, di ba? Kasi dito kami nagstay, dito ako lumago. Dahil kung hindi ako nagstay dito, hindi ko kayo makakasama. Amen po ba? So, yun, napakabuti ng Panginoon. Amen po ba?
Amen. So sabi dito, another part of preparing our heart is to make sure we have emptied our hearts of things such as envy, bitterness, anger, resentment, and stubbornness. When we clean this out, there is more room for Jesus. No, hindi tayo makapagsiserve sa Panginoon. Hindi natin magagawa yung nais niyang gawin natin kung may mga dala-dala tayo. No, kapag meron tayong resentment, meron tayong stubbornness, yung mga bagay na hadlang para magawa natin yung mga bagay na ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Pag nagsisik tayo, dapat yung mga bagay na yun isurrender natin lahat sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Di ba? Minsan kung ikaw ay nag-e-exhort at kumbaga meron kang daladala sa puso, parang hindi mo maibahagi ng ayon sa kalooban ng Diyos kasi may daladala ka. Pero once na malinis ang puso mo, isip mo, nakatuon lamang sa kung ano yung pinasasabi ng Panginoon, masasabi mo ito ng ayon sa kanyang kalooban. Amen po ba? Amen. Lastly, a heart that is prepared for God is a heart that is ready to repent of any sin that might be revealed as we go through the process of preparing our hearts. Amen. Di ba po pagka nagpiprepare tayo sa, pag nananalangin tayo, may mga bagay na nare-reveal sa atin na kung minsan mararamdaman natin, ay, oo nga pala, may something akong nagawa. So, iko-confess mo yun sa Panginoon. Pag nag-confess ka, sabi nga sa 1 John 1:9, di ba? If you confess your sins, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness. At sabi nga, pagka malinis tayo, makakakilos ng lubos-lubos ang banal na spirito sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Sabi dito sa Nehemiah 9:1-3, no? Sige, pakibuksan niyo po ang inyong mga banal na kasulatan. Nehemiah 9:1-3. So dito makikita natin kung paano po hinikayat ni Ezra na ihanda ng mga tao, ng mga Israelita, ang kanilang mga puso. Dito po. Nehemiah chapter 9, verse 1-3, sabi po dito, noong ika-24 na araw ng buwan ding iyon, nagtipon ang mga Israelita upang mag-ayuno, nagsuot sila ng damit panluksa, at naglagay ng abo sa kanilang ulo upang ipahayag ang pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Amen. So sa panahon natin ngayon, hindi na po natin kailangan na magsuot ng sako, maglagay ng abo sa ulo, magsuot ng panluksa bilang pagpapakita na tayo ay nagsisisi sa lahat ng mga kasalanan natin. Amen? Diba? Yun nga, sabi ko, kapag ikaw ay lumapit sa Diyos, no? Dahil nihinahanda mo ang puso mo at may na-reveal na kasalanan, hihingi ka diretso ng kapatawaran sa ating Panginoon. Amen po ba? Hindi mo na kailangan na magsuot ng sako, maglagay ng abo sa ulo at magsuot ng panluksa. Amen po ba? Sila ganon. Amen po ba? Amen. So, sabi po dito, in Ezra 10:10-11, Ezra the priest stood up and spoke to them. He said, "You have been faithless and have brought guilt on Israel by marrying foreign women. Now then, confess your sins to the Lord, the God of your ancestor, and do what pleases Him. Separate yourself from the foreigners living in our land and get rid of your foreign wives." No? So noon, no, kaya nga yung mga tawag dito, kumbaga yung pagiging matitigas na ulo ng mga Israelita, no? Kasi noon ayaw ng Panginoon na ang mga Israelita ay nakikipag-asawa ng mga foreign women or yung mga babae na mga pagano, no? Kasi mahahaluan ng mga Israelita kasi 'di ba chosen people sila. Kumbaga holy sila, no? Ayaw ng Panginoon na makagawa sila ng mga kasi kapag syempre katulad niyan, no? Katulad ni Solomon, no? Nung una sumunod siya sa Panginoon. Pero dahil nag-asawa siya ng mga iba't ibang babae, 'di ba? Magkano yung ilang babae siya? 1,000 yung naging wife na, no? Ang dami, 'di ba? 1,000, biruin niyo 'yon, no? So iba-iba yung mga hari nung panahon, pwede silang mag-asawa ng kahit na ilan.
Pero yun lang ang inaano ng Panginoon na hindi sila dapat mag-asawa ng mga pagano. Kasi nga, madadala sila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Na yun ang number 1 na ayaw ng Panginoon. Kaya nangyari sa kanila, dahil sa katigasan nila ng ulo, dahil sa hindi nila pagsunod sa kautusan ng Panginoon, kaya dinala silang bihag sa iba't ibang lugar, watak-watak. Amen po ba? So sa panahon natin ngayon, di ba sabi nga sa atin, huwag tayong makipamatok sa di tulad nating mananampalataya. Kasi once na ganun yung nangyari, bawa ikaw, believer ka na, mananampalataya, tapos nag-asawa ka ng hindi mananampalataya. Ang mangyayari, palagi kayong hindi magkakasundo. Kasi magkaiba kayo ng faith eh. Yung nga magkapareho ng faith, meron pang mga hindi pagkakasunduan. What more yung mga hindi katulad mo ng pananampalataya. Kaya sabi, wag kayong makipamatok sa hindi katulad yung mananampalataya. Amen po ba? Tandaan natin yon mga youth, no? Tandaan natin yon. Amen. Mag-iingat tayo. Amen po ba? Amen. So, yon. May natututunan po ba kayo? Amen. So, lesson from Ezra number 2. So, number 1, no? Ihanda natin yung ating mga puso. Prepare our hearts. Number 2, sabi dito, seek God's word. Isik natin yung word ng Panginoon. Sabi dito, in Ezra 7:10, Ezra had devoted his life to studying the law of the Lord. No? Kapag sinabing devoted, no, nandoon talaga yung yung buong puso mo, buong puso, isip at kaluluwa na mo, na pinag-aaralan mo yung salita ng Diyos. Sabi nga ganun, walang Kristiyano na hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi, hindi ka tunay na Kristiyano kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Amen po ba? Hindi pwedeng mabuhay ka na hindi mo alam ang salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. So dito, sabi dito, Ezra the priest, nasa na ba ako? Number 2, Ezra sought the law of the Lord. Many of us, when we find ourselves in a mess, begin to seek the Lord. Totoo po ba yon? The Israelites were in captivity. That's a pretty big mess. As soon as God grants some relief, we quickly go back to our old stinking habits, forgetting God or maybe just returning to a Sunday-only Christian. Only Sunday Christian lifestyle. The Israelites had a pattern of doing just this. They'd get into trouble and cry out to God, and God would grant them victory. Then the next king would come along and they'd all go back to idol worship again, forgetting everything God had done for them in the past. We too do the same thing, di ba? Kumbaga sabi nga ganun, kapag tayo nakakaranas ng mga pagsubok, ng mga pagkabigatan, pangangailangan, di ba? Tumatakbo tayo sa Diyos. Di ba po? Pero, sabi nga ganun, yung Israelites ganun din. Pagka nakakaranas sila ng mga ganyan sa ilang kakulangan, kung ano-ano pa man, hihingi sila ng tawad sa Panginoon at bibigyan sila ng tagumpay. Pero, kapag naging okay na naman sila, balik na naman sila, lalo na pag naiba na naman yung hari nila. May mga hari na masasamang hari, no? Kumbaga, pag nagbasa kayo ng First Chronicles, Second Chronicles, magbasa kayo ng, ano ba tawag dito? Yung First Kings, Second Kings, doon nyo makikita yung iba't ibang pagrurul ng hari. Makikita nyo doon kung sino yung hari na sumusunod sa Diyos at yung mga hari na tiwala, at kumbaga, tauliwas sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Si David, no, sabi ng Panginoon, prinami sa kanya na yung kanyang salinlahi, palaging magkakaroon ng maghahari. Pero nung si Solomon nagkasala, no, kumbaga, si David, nagsimula siyang hindi maganda, pero nag-end siyang maganda. Si Solomon, nagbigin siya ng maganda, sumunod siya sa Diyos, pero nag-end siya ng hindi maganda. So after Solomon, maraming naging hari. No? So makikita natin doon, basahin nyo. Amen po ba? Amen. Sabi dito, ganun ang nangyayari sa mga Israelites at ganun din sa atin sa ngayon, di ba po? Kapag tayo nakakaranas ng problema, kabigatan, lalapit tayo sa Panginoon, no?
pag okay na yung buhay natin, nakalimutan na naman natin yung Panginoon. Back to ano naman tayo, 'di ba? Pagka naman meron naman tao na kapag nakaranas ng blessing, laging nasa church, blessed na blessed. Testimony dito, testimony doon. Pero pag nakaranas na ng kabigatan, problema, biglang nawawala na naman sa presensya ng Diyos. Para bang paulit-ulit. Sabi nga, 'di ba? Sabi nga nung preaching minsan ni yung cycle, 'di ba? Paulit-ulit, no? Dapat wala na yung ganon. Kumbaga, nag-breakthrough ka na, tuloy-tuloy ka na. Huwag ka nang bumalik sa dati. Amen po ba? Pag naranasan na natin yung breakthrough sa buhay natin, tuloy-tuloy na tayo. Amen po ba, mga kapatid? Ano man yung mangyari, no? Ano man yung pagdanasin natin, tuloy-tuloy lang tayo sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Sabi sa Jeremiah 29:13, "You will seek me and you will find me because you will seek me with all your heart." Amen po ba? Sa pagsisik natin, no, pag hindi buong puso, hindi natin matatagpuan ng Panginoon. Kasi alam ng Panginoon yung laman ng ating mga puso. Amen po ba? Kung sabi niya, if you seek me with all your heart, you will find me. Amen po ba? Amen. Seeking God also means seeking His Word, spending time with Him in prayer and reading His Word. When we seek someone, we're giving our best to know Him, His plans and desires, so that we can be in tune with them. Amen po ba? Amen. How to diligently seek the Lord? Paano ba natin diligently o katyagaan nating sinisik ang Panginoon? Sabi dito, we must be engrossed, totally absorbed, and fully engaged. We must immerse ourselves in faith, prayer, and meditation regarding God's call on our lives. All of this takes 100% of our focus and effort for us to accomplish what God has placed in our hearts. No, pag sinabing engross, sabi dito, yung pinagkakaabalahan natin. Amen. Totally absorb. Sabi nga dito, hinihigop. Pag ina-absorb, halimbawa, yung sponge, di ba? Pag nilagay mo siya sa tubig, ina-absorb niya yung tubig. No? At yung fully engaged, ibig sabihin, ganap na nakatuon. So, ibig sabihin, 100%, wala tayong nakikita, wala tayong naririnig, no? Kundi, doon lang nakatuon ang ating atensyon at focus sa pagsisik natin sa Panginoon. Ganun po ba ginagawa natin? Ganun po ba ginagawa natin? Amen po ba? Amen. Sabi dito, Mark 1:36, "But Simon and his companion went out searching for him." So ito yung panahon na kung saan ang Panginoon bigla siyang nawala kasi pumunta siya sa bundok at mananalangin. So hindi siya makita ng mga disciple, hinanap siya. So dapat ganun din po tayo, no? Kapag medyo nararamdaman natin na tayo ay nanlalamig, kasi tayo rin po yung makakaramdam nun eh. Yung pag tayo ay medyo nanlalamig na, di ba? Yung medyo hindi na tayo nagbabasa ng palagi ng salita ng Diyos, hindi na tayo palaging nananalangin, ibig sabihin, dapat lalo nating isik ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Sa Luke 15:8, "Or suppose a woman who has 10 silver coins loses one of them, what does she do? She lights a lamp, sweep her whole house, looks carefully everywhere until she finds it." No? Kumbaga parang katulad daw ito ng babae na kung saan nawala yung isa niyang gold coins o yung kanyang isang silver coins, no? Paano niya hahanapin? Siyempre, hahanapin niya yon, silver coins. So ang ginawa niya, paano? Nagwali siya ng buong bahay. Pagkatapos, nagsindi siya ng ilawan at nakita niya yung kanyang hinahanap, no? Talagang gano'n, dapat sinatsaga natin. Amen po ba? Amen. Seeking God's word is one of the most important thing in Jesus' name. Seeking God's word is one of the most important thing all we can do to grow our faith and to mature as Christian. Amen po ba? We learn the truth about God and seek Him through reading His word. We come to understand how God expects us to live through His word. We come face to face with our sin and need to be forgiven. God's word shows us God's love
for us through Jesus redeeming us by giving His life for ours. As we seek God's Word, we learn about hell and heaven. We're given glimpses into what both places are like, and we learn about what the future holds when Christ returned to the earth. God also gives us comfort. God's Word also gives us comfort, encouragement, strength, and instruction. Amen po ba? So sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng salita ng Diyos, which is importante sa bawat isa sa atin, no? Dito tayo mag-grow yung ating faith at magmamature tayo as Christian. Amen po ba? So sabi nga dito, sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, malalaman natin yung katotohanan patungkol sa Diyos at malalaman din natin ano ba yung heaven, ano ba yung hell, at ipinapakita sa atin ito kung ano ba yung mga bagay na iyon. At ito rin yung nagbibigay sa atin ng lakas, ng katagumpayan, ng encouragement at comfort. Amen po ba? So pag hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, nanghihina po tayo. Amen po ba? So palagi dapat tayong nagbabasa ng salita ng Diyos. Basic po, di ba? Praying, reading, and meditating His Word. Amen po ba? Amen. Psalms 119:105 sabi dito, tells us, your word is a lamp to our feet and a light to my path, no? Kumbaga ito yung ilaw na gumagabay sa atin sa ating paglakad bilang mga mananampalataya. Ano? Ito rin yung panlaban natin sa mga tukso, sa mga gawa ng kaaway. Amen po ba? Kumbaga ito yung ating tawag dito, kung sa laban, hindi lang tayo palaging nakadepensa. Kasi pag nakadepensa ka lang, gamit mo lang yung panangga mo. Pero pagka sa pagdating sa opensiba, ito yung salita ng Diyos. Amen po ba? Ito yung binabato natin sa kaaway, no? Katulad ng ginawa ng ating Panginoon nung siya ay tuksuhin ng dyablo. Amen po ba? Pero kung wala kang salita ng Diyos, paano mo malalabanan yung kaaway? Amen po ba? So dapat, no, meron tayong panlaban palagi sa ating kaaway. Amen po ba? Amen. Sabi, if we are going to model God's Word in how we live and teach God's Word to others, then we need to be sure we are seeking His Word and know what it says. God will hold each of us accountable for what we did or did not teach and if we taught it accurately. So sabi nga dito, kung gusto daw nating i-model yung salita ng Diyos sa ating mga buhay at ituro din sa iba, dapat siguraduhin natin na sinisik natin yung kanyang salita at kung ano yung nilalaman nito at kung ano ang nais nitong sabihin. Kasi kapag yung mga sinasabi natin, no, at ginagawa at itinuturo, hindi iyon yung sinasabi ng salita, accountable po tayo doon. Amen po ba? So kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, yun din yung dapat nating ituro at gawin. No? Kasi pag hindi, accountable tayo doon. Amen po ba? Kaya nga tayong mga nakikinig, no? Halimbawa, katulad ngayon, nagbabahagi ako ng salita ng Diyos. Dapat kung ano yung binabahagi ko, pinag-aaralan nyo din kung totoo ba o tama yung ibinabahagi ko sa inyo. Hindi lang, sabi nga, hindi lang kayo dapat tagapakinig, kundi kayo din mismo pag-aralan nyo yung salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Baka mamaya, nililigaw ko na pala kayo, hindi nyo alam. Di ba po? So, accountable ako, gayon din kayo sa sarili nyo. Dapat pag-aralan nyo para nang sa gayon, yung tinuturo ko, alam nyong tama, ayon sa salita ng Diyos. Amen po ba? Hindi lang yung amen kayo ng amen, tapos hindi naman pala ninyo naintindihan. Amen po ba? Amen. Praise God. Sabi dito, the only way to know what His Word says is to be a student of His Word. So tayo, para alam natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, dapat tayo maging estudyante ng salita ng Diyos. Amen po ba? Yung pinag-aaralan natin. Amen po ba? Amen. Sabi dito, Ezra would lead Israel to seek God's Word. So number 3 na po tayo. Lesson from Ezra number 3, do God's Word. Amen po ba? Una, prepare our hearts. Number 2, seek God's Word. And then do God's Word. Sabi dito,
Ezra, however, didn't just seek the law of the Lord. He also set out to do it. We learn so much more by example than by word. Ezra studied the law of Moses and then he lived it as an example to the people. Perhaps as he studied the law and looked back over the history of the nation forsaking God, he understood that it wasn't just enough to know the law. God expected the people to obey it, and He expects us to obey it. So dito sabi ni Ezra, hindi lang dapat sinisik natin yung law ng Panginoon, kundi dapat sinusunod din natin. Katulad ng mga Israelita, di ba po? Alam naman nila yung kautusan dahil ibinahagi sa kanila ni Moses. Pero ano nangyari? Hindi pa rin nila ito sinunod. Bagkos kung ano yung gusto nilang gawin, yun ang kanilang ginagawa. Kaya ang nangyari sa kanila, napunta sila sa iba't ibang lugar. Pinahintulot ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So sabi dito, God expected the people to obey it and He expects us also to obey it. Amen po ba? Amen. Similarly, it isn't enough just to know about Christ. We also have to accept His gift of salvation. Kasi even Satan knows Jesus. Satan knows Him better than we do since he was once an angel in heaven. But Satan chose rebellion and now his eternity is hell instead of heaven. So hindi lang po enough na kilala natin si Kristo. Amen po ba? Sabi ng iba, kilala ko naman si Kristo, di ba? Pero tinanggap mo ba siya bilang Panginoon at tagapagligtas? Amen po ba? So sabi dito, kung baga tutuusin, si Satanas, mas kilala niya ang Diyos. Kasi nakasama niya to sa heaven. Kanya lang, dahil sa pride ni Satanas, naging rebellion siya. Nagrebelde siya sa Panginoon. At ngayon, ang kahihinatnan niya, instead na sa heaven siya mapunta, sa dagat-dagatang apoy siya mapupunta. Amen po ba? So, tayo bilang mga anak ng Diyos, mga mananampalataya, Kristiyano, dapat sundin natin yung salita ng Diyos. Ipamuhay natin. Amen po ba? Nang sa ganon, yung kalooban ng Diyos sa buhay natin ay maganap. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Sabi dito, Psalms 25:4 and 5, Teach me your ways, O Lord, make them known to me. Teach me to live according to your truth, for you are my God who saves me. I always trust in you. Ito yung panalangin ni David, Nais ni David na patuloy siyang i-guide ng Panginoon sa kalooban niya. Sabi dito, at ituro sa kanya yung katotohanan nang sa gayon masunod niya dahil alam niya na ang Panginoon ang siyang nagligtas sa kanya at pananampalatayanan niya. Amen po ba? Nawa ganito rin po ang ating panalangin. Teach me your ways, O Lord. Make them known to me. Teach me to live according to your truth, for you are my God who saves me. I always trust in you. Amen po ba? Amen. James 1:22, But be doers of the word and not hearers only. God fully expects us to not just read the Bible, but to do what it says. He doesn't just expect us to hear the preacher on Sunday, but to do what the Holy Spirit convicts us as He speaks to us through the Word of God. Amen po ba? Amen. Then, malapit na po akong matapos. Sabi po dito, lesson number 4, teach God's Word. So una, prepare our hearts, seek God, be doer of the Word, and then teach God's Word. Amen po ba? Sabi dito, seeking and doing wasn't enough for Ezra. He also taught the people what God expected of them and how to follow God's commandments. Through prayer, intercession, and preaching, he achieved some measure of success. So sabi si Ezra, hindi lang sapat, sabi niya, yung isik mo at gawin mo yung salita ng Diyos, Nais din, dapat din tayo bilang mga mananampalataya nga, ay ituri din natin ito sa iba. Amen po ba? And how to follow God's commandment. Amen po ba? Ituro natin sa iba at kung paano nila ito tutuparin. So, sa pamagitan ng pananalangin, sabi ni Ezra, sa kanya, yung ginagawa niya, pinanalangin niya, nag-intercede siya, nag-preach siya, kumbaga, may success. Kumbaga merong siyang nakitang
pagbabago. Amen po ba? In Nehemiah 8, we find that Ezra read the law before all of the people when he reinstituted the Feast of Tabernacle. He had a desire to teach the people what God's laws were and to help them connect the judgment of their captivity to the past sins they committed so that they could know how to live as God expected when He brought them back home. After 70 years in captivity, they had to have assimilated some of the culture that surrounded them. If they were going to live God's way, they had to be taught God's way, and Ezra was the man for the job. So sabi dito ni Ezra, no, binasa niya yung salita yung kautusan sa harapan ng mga Israelita. At nung marinig yun ng mga Israelita, nagpakumbaba sila, humingi sila ng tawad sa Panginoon. No? Sabi dito, kumbaga, ikinonect ni Ezra yung nangyari sa kanilang captivity dahil sa kanilang mga nagawang kasalanan. So, ang nais ni Ezra na magbago o magkaroon ng reform sa buhay ng mga Israelita na sabi nga ganon, yung future nila maging maganda compared dun sa kanilang mga pinagdaanan. Sabi dito, after 70 years in captivity, had to have assimilated some of the culture that surrounded them. O kumbaga, dahil 70 years, no, napunta sila sa ibang lugar, kumbaga na-adapt nila yung mga culture doon. So ang nais ni Ezra na tuloy-tuloy nang mawala, no, yung mga na-assimilate o na-adapt nilang mga kultura doon sa kanilang pinanggalingan. Kaya sabi niya, kung nais niya na talagang maipamuhay ng mga Israelita, yung kalooban ng Panginoon, dapat ituro sa kanila kung papaano. Amen po ba? So tayo, sa panahon natin ngayon, no, huwag tayong makampante na tayo lang yung nakakaalam ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kasi nga, di ba, bilang mga anak ng Diyos, bilang mananampalataya, binigyan tayo ng mandato na ibahagi yung salita ng Diyos. Sabi nga, yung effective na pagbabahagi ng salita ng Diyos, yung ating mga testimony. Amen po ba? Kung paano natin nakilala ang Panginoon, ano yung ginawa ng anong kabutihan ang ginawa sa atin ng Panginoon. Kasi first hand natin na naranasan, di ba, yung pagkilos ng Panginoon. So effective yung ating mga testimony sa pagbabahagi ng kanyang salita. Amen po ba? Hindi matatawaran yung mga testimony natin kasi tayo mismo yung nakaranas. So kapag ibinahagi natin yon sa mga tao o sa iba, hindi pwedeng bumalik ng walang mangyayari o walang naging changes sa kanilang mga buhay o naging effect sa kanilang mga buhay. Amen po ba? Yun ang gustong mangyari ni Ezra sa mga Israelita. Kung nais ko na ang mga taong ito ay makapamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, kailangan ituro ko sa kanila kung papaano. So tayo, ganun din sa panahon natin ngayon. Kung gusto nating mabago ang buhay ng ating mga mahal sa buhay, ituro natin kung papaano natin naranasan yung pagbabago na naranasan natin nung nakilala natin ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So sabi dito sa Filipos 1:3-6, nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naalala ko kayo. Ako'y nagagalak tuwing ako'y nananalangin para sa inyong lahat dahil sa inyong pakikiisa sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimula sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo. When we teach the Word of God, we are partnering with all the saints of the gospel across the ages in communicating the words the Lord left us to study and know so that we could know Him and make Him known. So, kumbaga pagka para tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos, nakikipag-partner tayo dun sa mga sinaunang mga saints. Sino ba yung mga saints sa panahon ngayon? Tayo. Amen po ba? So nakikipag-partner tayo dun sa mga saints nung unang panahon na pag tayo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. At ang sabi dito, no, itong salita ng Diyos ay iniwan sa atin para natin pag-aralan, para natin maunawaan, nang sa gayon, maipaunawa din natin sa iba. Amen po ba? Amen.
So, conclusion na po ako. Sabi po dito, Ezra stand as a model for us today. These 4 lessons from Ezra show us how to prepare, seek, do, and teach God's word to the people God places in our hearts, in our lives. If we want to see a revival in our world today, then we must prepare our hearts, seek the presence of God, do what it tells us in His word, and then teach it to others. Our world desperately needs like Ezra today. And sino po yung dapat na maging Ezra sa panahon ngayon? Tayo. Amen po ba? May natutunan po ba? Amen. So tayong lahat ay tumayo, tayo pong lahat ay manalangin. Purihin ang Diyos, dakilain ka, Panginoon. Hallelujah. Glorify thy name, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, marami pong salamat muli, O God, sa kapahayagan ng iyong mga salita. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat sa hapong ito, Panginoon, muli mong ipinaalala sa amin, O Diyos, ang dapat naming gawin bilang mga lingkod mo, Panginoon. Bilang lingkod mo na siyang inatasan mo upang patuloy ang iyong mga salita, ang iyong mga kautusan ay patuloy, Panginoon, na maipamahagi dito sa sanlibutan, Panginoon. Ama, dinideklarasyon namin sa hapong ito, Panginoon, ang mga salitang yan, O God, yung 4, Panginoon, na lesson, Ama. Una sa lahat, Panginoon, ninanais mo na mag-prepare kami, i-prepare namin ang aming mga puso. Pangalawa, Panginoon, patuloy naming isik ka, Panginoon, at ang iyong mga salita. Gawin namin kung ano ang ipinahahatid ng iyong mga salita at ipamahagi namin, Panginoon, ang iyong mga salita sa mga taong nais mo, Panginoon, na makarinig nito at maranasan din, Panginoon, yung pag-ibig na nagmumula sa iyo. Panginoon, maraming salamat po. Dinideklarasyon po namin ang mga salitang ito na nahayag sa hapong ito, Panginoon, ay hindi lang namin napakinggan, kundi, Panginoon, ito ay patuloy, Panginoon, magbibigay sa amin ng kalakasan, patuloy, Panginoon, ang magagamit namin sa araw-araw bilang mga lingkod mo, at patuloy, Lord God, na maipahamahagi namin ang iyong balita ng kaligtasan sa lahat ng tao, especially sa aming mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Panginoon. Salamat, Banal na Espiritu, sa pagsama mo. Banal na Espiritu, salamat sa pagtuturo mo. Sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat, sa tanging pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen.